So, yung problem 7 po ay isang make or buy decision. No? So, currently, no, itong si, I forgot the name of the company, no? Si Martens, no, ay nagpo-produce ng attic fans. And then there's this possibility na bumili siya, no, ng ibang fans na kailangan niya from Harris. Okay? So, yun yung situation niya ngayon. So, for letter A, ang tanong sa atin, what is the short-term relevant manufacturing cost per fan for Martens? So, ito yung breakdown ng production cost ng kanyang attic fans. Okay? So, ang relevant lang talaga dito is yung variable cost. No, kasi nga yung fixed cost, as I've said, yung total naman niya is hindi nagbabago kahit ilang pa ang i-produce ni Martens. So, dito sa mga naka-enumerate dito is, ang isasama lang natin yung variable cost. No? Tanggalin natin yung fixed cost. So, ang ating sagot sa letter A is computed as follows. Siyempre, yung electric motor kasama yung other parts at yung labor. Now, for the overhead, no, yung reported kasi dun sa problem na $15 ay sabi dun sa dito sa bandang itaas, ayan, meron daw yung kasamang ito siya. Yan, itong hina-highlight ko ngayon. Yan. Okay. So, sinasabi dito na yung cost daw, these costs included 100,000 of allocated fixed manufacturing overhead. So, ibig sabihin, dito sa overhead na 15 pesos na to, yan, hina-highlight ko siya ngayon, yan, dyan sa 15 pesos na yan, may kasamang fixed overhead na kailangan nating tanggalin. Okay? So, dito sa ating solution dito, tinanggal natin siya. $15 less $100,000 divided by 10,000. No? Yun yung solution natin. So, ang naiwan yung variable overhead na $5. Same with the selling and admin. Sabi dun sa problem, eto naman siya. Yung selling and admin cost daw na $20, sina-highlight ko siya ngayon, includes fixed cost of $6 per unit. So, tatanggalin natin yon. So, S&A, 20 minus 6, ang isasama lang natin ay $14. So, ang variable cost per unit or yung relevant cost per unit dito sa situation na to ay $48. Okay. For letter B, ang tanong niya, given the projected demand of 20,000 units, how many units should the company manufacture and how many units, if any, should it purchase from Harris products? Assume that the variable selling and administrative expense will be incurred for all sales, and then explain your reasoning, and then under this optimum plan, what is the total contribution margin? So, balikan natin yung sagot natin dun sa letter A. So, lumalabas na ang production cost per unit ni Martens, no, yung relevant production cost per unit niya is $48. Okay? So, ang ating reasoning sa B ay ganito. Since Harris's offer is lower than $48, Martens must maximize this offer and internally produce the rest. Kung babalikan kasi natin yung problem, di ba yung offer ni Harris, ibebenta raw niya yung fans kay Martens for only $46 per piece. Ayan, hinighlight ko siya. So, mas mura siya. Kaya, ang dapat gawin ni Martens, i-maximize niya kung ilan yung ino-offer ni Harris and then yung kulang, yun yung ipuproduce niya. Kaya, ito yung ating solution, no? Sales, 20,000 nga yung demand, so times $72 is 1,440,000. Yung variable cost natin, yung 9,000 galing kay Harris, sasagarin natin yon, so times 46. At yung natitirang 11,000, internally produced, at ang relevant production cost natin nga ay 48, no? Yun yung variable cost ni Martens. So, add that together, 942,000. Kaya ang contribution margin
sa letter B is 498,000. For letter C, medyo mahaba siya, no? Pero ganito yung, kumbaga, summarize natin, no? Paikliin natin. May nagpo-propose, si Beth Johnson, na sa halip na mag-produce daw ng 20,000 attic fans, mas maganda daw yata mag-produce na lang ng 25,000 marine pumps. At ito yung details ng marine pump. So, yung kanyang selling price, and then ito yung kanyang production cost. Yan. Okay, so ang tanong, ano bang mas maganda? Gamitin yung capacity to produce 20,000 attic fans or 25,000 marine pumps. So, ang gagawin natin ngayon for letter C ay compute natin yung contribution margin kung marine pumps ang ipoproduce natin. So, base dito, no, sa cost per unit, yan, naka-breakdown siya. Ang isasama lang natin, again, ay yung variable overhead or variable cost only. So, electric motors, other parts, and direct labor. And then, dun sa overhead na reportedly $9, tatanggalin natin yung fixed cost. No? So, dun sa $9, tanggalin natin yung $4. No? Yung 100,000 na fixed cost divided by 25,000 marine pumps. Kaya may iwan variable overhead na 5. Same with selling and admin. Dun sa reported sa problem na 20, tanggalin natin yung fixed cost. No? So, $60,000 divided by 25,000. No? So, tingnan natin, hahanapin ko kung saan ko nakuha itong $60,000 na to. Where's my notebook pa? Yan, sorry. Saan ko nga ba nakuha yung 60,000 na yan? Okay. Hindi nyo nakalagay sa notebook. Teka, basahin natin yung problem. Here. Okay. Kasi, di ba, yung fixed cost kasi under dun sa attic funds, same din ng fixed cost under ng marine pumps. Yung 60,000 is eto. Yan. $6 per unit na selling and admin na fixed times 10,000 units ito of attic funds. Kaya siya 60,000. Excuse me. Okay? So, ayan. So, tinanggal natin ngayon yung fixed cost sa selling and admin na iwan is 17 pesos and 60 centavos. So, ang total variable cost and expense para sa marine pumps ay 42.60. Versus selling price na $60. So, ibig sabihin may contribution margin per unit tayo na $17.40. Times the number of units ng marine pumps na ibebenta, 25,000. Kaya ang marirealize nating contribution margin from the marine pumps ay $435,000. So, ang conclusion natin, it is better to produce funds kasi dun sa letter B, no? Profit tayo ng $498,000 kaysa mag-produce ng marine pumps na 435,000 lang ang profit. Now, meron lang akong idinagdag na isa pang solution dito. Okay. Nandun din kasi yung posibilidad na kung gusto ni Martin ay yung capacity niya, use it to produce marine pumps and then, meron, di ba may ino-offer na 9,000 na attic fund si Harris, bilhin niya. No? Tapos ibenta niya lang ulit. So, I think, kung ito'y isa sa mga option na pinagpipilian niya, mas malaki yung contribution margin niya dito. Kasi nga, dun sa marine pumps, makaka-realize siya ng 435,000 na contribution margin. Tapos dun sa 9,000 funds from Harris, so, 9,000 times 72 minus 46 kasi 72 yung selling price, 46 yung variable cost. So, makarealize siya doon ng 234,000 na contribution margin. So, kung ito yung pagko-combine niya, mas malaki yung tubo niya at 669,000. Though, hindi malinaw, no, kung ito nga ba isa sa mga option na kinonsider ni Martens. Kasi parang pagkakabasa ko ay mamimili lang siya kung yung capacity ba ay
gagamitin para sa attic fans or marine pumps. So kung yung dalawang yun lang ang pagpipilian, di ba balik tayo dun sa kanina, no? Na mas maganda na mag-produce na lang ng attic fans na ang tubo ay 498 kaysa marine pumps na ang tubo ay 435.